Oh, yun na, bali live update tayo dito. Meron tayong live, meron din tayong recording. So, time check today, ulitin ko sa mga kakatsun in lang. Alas 9:56 na ng gabi, Tuesday, March 25. So, 3 days to go ay magkakaroon na tayo ng green birthday, no? Birthday celebration ni Tatay Digong. So, ang gagawin natin mga Pilipino all over the world ay magsusuot ng kulay green. Tapos kakain lang, no? So, picnic gano'n, no? Parang peace rally ang datingan. Ganun lang yung yung pinaka magiging ganap. Marlon Ogsang, no, shout out ho sa inyo. So dito tayo ngayon sa pa rin, Doña Luisa subdivision. So ito nga, as you can see naman dito, ang mga tao ay nagvi-vigil. Lagi-lagi, no, 24/7. Ito nga yan, i-zoom in natin, ha. Yan sila yung mga naka-green. Pala sila, halos wala silang tulugan. Although may mga reliever naman sila, may mga kumbaga palitan naman yung dito, yung pagbabantay, pero di pa rin maiwasan na mapupuyat sila. Kaya ayun, niregaluhan ko sila ng efficacent. Kasi nung nakarang may nag-donate ng vitamins, may nag-donate ng vitamins, tsaka mga pagkain. Ngayon, in fairness na maganda kasi mayroong pagkain dito, may foods. Tapos di ko alam kung taga saan ang mga barangay na nagpuntahan dito ngayon, pero mga kababayang Muslim yata karamihan ngayon na nagpunta dito. Nagsimulang maglabas ng search, balita, kumalat yung balita nga mayroong search warrant sila General Torre at ang kanyang mga kapulisan nung March 13. So ilang araw na ba nakalipas? So 12 days na, di ba? Or day 12 na tayo ngayon dito na sama-sama nga nagvi-vigil, bumibisita, ayan, nakikibalita, nakiki-update sa ganap dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong. So as you can see, hindi pa rin nananawa ang mga Davaoenyo Pilipino, mga supporter ng mga Duterte family. Andito pa rin sila lagi, no? Andito pa rin tayo lagi, hindi tayo mananawa rito. Sabi nga ng iba na mga loyalist, siyempre, no, sabi nila habang buhay kayo dyan, forever kayo dyan magbabantay, mag-vigil, kasi di naman totoo na mayroong search warrant. Fake news lang yun. Mga kayo, mga oto-oto kayo, mga DDS. Fake news, walang katotohanan yun. Siyempre, ulitin ko ulit, siyempre kami mga Duterte diehard supporter, ilang beses sa kami nabudol, ilang beses sa kami na pinagsinungalingan or biktima ng kasinungalingan ng pagiging inconsistent ng natin gobyerno, no? Sinabing wala, yun pala meron, sinabing yun pala wala. So ngayon pa ba, di ba? Sabi, hindi daw huli si Tatay Digong ng ICC. Ngayon, hinuli pala, hindi daw papayagan ng gobyernong BBM na makapasok ang ICC sa Pilipinas. Pero ano nangyari? Siya pa yung nagpuslit, di ba? Siya pa talaga yung naghatid. Pinagamit yung yung private plane ni Marcos, Romualdez daw yun, no? Kung may-ari ni Saldico, ni Romualdez o ni BBM, sila ba may-ari nun? Kaya comment nga dyan sa comment box, di ba? So habang buhay daw kami dito na mag-vigil. Hindi habang buhay, maganda yun. At least may forever, di ba? So, kami, hindi kami pakakumpiyansa dito. Like, wala naman kami magagawa kasi search warrant, legit nga daw eh. Tapos siya, applied siya in all houses ng mga Duterte. So, ibig sabihin nun, hindi na kaya Pangulong Duterte ang i-raid, iraransakin, tawag dito, yung i-search, no? Kundi pati bahay ni VP Sara, bahay ni Kong Pulong, Basti, at kung sino-sino pang mga Duterte family. Kasi nga applied nga siya sa lahat ng mga Duterte houses. Ngayon, tayo dito, forever kung forever, di ba? Pangatawanan natin yan. We're not Filipino for not. Yan ba yun? Basta. We're not Filipino just for nothing. Yan ba yun? Basta. Pilipino tayo. So, handa natin sabi nga ni Sir Bong kanina, yung parang deputy mayor ng iwan ko contribute ng Maranao, yung Maguindanao, basta Muslim, na sabi nga niya, hindi kami bayad dito hindi kami bayad dito, all sariling expenses namin to dito, sariling pera, no? Handa kaming gumastos sa sariling pera, kahit nga buhay namin kaya naming ibuwis, pera pa kaya, no? So kumbaga ito yung parang in response sa kabutihan, pagiging magaling na presidente nitong ni Tatay Digong.
So nakaramdam tayo ng katahimikan sa Mindanao, no? Kasi sa totoo lang yung Bangsamoro BOL, Bangsamoro ano ba yan? Basta yung batas na yun. So si Tatay Digong na nakapagpasa. Di ba? Siya lang pumirma na presidente. Daming tao dito ha, walang walang kasawa-sawa, walang kapaguran. Napapagod lang pero hindi susuko, gano'n no. Hindi natin to tatantanan, hindi natin iiwanan. Ito talaga ito talaga yung pinaka-target nila. Actually, mga Duterte talaga no, Pangpulong and saka Mayor Basti. Kasi just in case na kasi parang gagawin talaga lahat ng makakaya nila nitong administrasyon natin ngayon na ma-impeach si VP Sara. So ngayon, pag ma-impeach si VP Sara, siyempre andyan pa yung dalawang Duterte, di ba, na pwedeng magiging pangulo by 2028. Sabay-sabay na, di ba? Kumbaga whole package na, no? So lahat na ng Duterte i-read, tapos yun. Hindi natin alam kung anong gagawin. Sabi-sabi, andyan naman sa comment section makikita na planteran daw ng mga fake evidences para talaga masampahan ng kaso ang mga Duterte family. So ito yung update dito ha. Ang mga tao walang kasawa-sawa, hindi nawa, napapagod pero hindi magsasawa. Kaya nga napakalaking tulong din sa mga nagbibigay ng mga donation dito. Yung vitamins, pagkain, tubig, kape, biscuits. So yun, buti na lang naisipan ko na no. Baga meron na hindi na ako pwedeng bumili ng tubig kasi maraming tubig na. Tapos wala akong sponsor. Meron akong maliit na budget. Yan, binili ko ng ointment, liniment oil. Sa efficacent yun. No? Binili ko na efficacent na yung para yan sila ma'am, yung naka-green. Yan sila talaga yung pinaka dito. Isa sa may pinaka nakapagod na trabaho. Magdamag yan sila. So, kahit pa sabihin natin may karelibo, meron silang kasalitan. Meron silang meron silang reliever pero still yung parang idea na nagpupuyat sila gabi-gabi no, umaga na uuwi. So pa rin yun effort. Tayo lahat mga Pilipino dito sa Davao, Luzon, Visayas at buong mundo, mga FW, lahat tayo ay meron tayong parte no, like kanya-kanya tayo ng kumbaga lahat tayo ay nagtutulungan. So kami taga rito, andito kami nagvi-vigil. Yung iba naman na hindi maka-vigil, yan nagpapadala ng any amount, any kinds. Tapos yung iba naman ay nanonood ng video, nagsishare ng mga live, yan, nagla-like, lahat kumbaga engagement no, so napakalaking tulong. Hindi kasi nagtatapos lahat ng hindi lang basta sa vigil lang, presensya, physical na appearance, hindi kasi yung physical na presensya, gano'n no. So andito. Tapos may mga vlogger din yan, malaking tono din talaga itong mga vlogger yan, may dalang mga camera. Isa yan sa natin no, pinaka sources pagka kailangan ito ng mga updates, kailangan ng mga kaganapan, lalo na kami mga hindi magandang mga ganap. So at least andyan sila no, walang twist, walang cuts, kundi purong lang talaga, like very raw vlog. Itong ginagawa ko, for example, raw vlog lang talaga to no, walang cut, walang edited, walang effects, walang censored, walang filtered. Kumbaga what you see is what you get no, kung ano yung nakuha na natin ng camera, yun na yun. Yan oh, nakatuwa si tatay, may na yan si tatay, may edad na, hindi na siya makalakad halos, pero andito siya, pumunta siya ngayon, dumaan at bumisita. Ganyan ang mga Pilipino, ganyan kamahal si Pangulong Duterte family. Hindi naman tayo mga baliw no, hindi tayo mga bobo, hindi tayo mga baliw, hindi tayo mga oto-oto. Basta nasa tamang pag-iisip naman tayo siguro, mga DDS or mga Duterte diehard supporter no, na kaya kumbaga itong ginagawa natin na to, na pagpapasalamat, pagsusuporta sa kanilang pamilya, ay dahil nakita natin no, yung kailangan effort, yung kailangan pagpupursige, yung kailangan pagiging mabuting mga leader sa Pilipinas. So ganun tayo ka mga, so in short hindi tayo bobo, mga smart tayo no. Maliban sa grateful tayo ng mga uri ng tao, alam natin paano kumilala ng isang
politician talaga or isang leader na talagang pure, genuine, di ba? Nahihirapan na siya maglakad pero sinika pa rin yung mga gusto. So, yan po yung kuha natin dito. Yan, ang galing ni tatay. Hindi ko na mapipigilan. Ay, sige. Sorry. Sinika na makapunta dito sa bahay ni tatay. Sila nga, God niya at ma'am. Picture. So, ayan siya mga kasama. Gusto daw pwedeng tumahan. Ganyan yan, no? Unwavering support, unconditional love, and unending support, di ba? Never-ending support sa mga Duterte family, lalo na kay Tatay Digong. So, ganyan tayo, mga Pilipino. Kasi alam natin, kumbaga tayo, bisibisihan lang, no? Very resilient tayong mga Pilipino. Masyado tayong matiisin. Grabe yung tolerance natin, no? Sakit sa mga kurakot. Mantahin mo, ilang taon na tayo, ilang dekada na tayong nakararanas, naka-experience ng kurakot na gobyerno, kurakot ng mga congressman, kurakot ng mga mayor, governor, senators. Pero andyan pa rin tayo, no? Ulit-ulit na naghalal ng mga artista na wala naman talagang nagagawa, lang kwenta. Wala nang iboto mga artista, yung sila, Bong Revilla, wala na, tama na yan. Manny Pacquiao, wag na. Willie Revillame, no, wag muna. Oh, sino pa ba? Basta natin, priority natin si yung 10 nadala ni Tatay Digong. 10 na ngayon naging 10 para si Marcolita yata. I don't know. So sige lang. Sama-sama natin iboto ngayon May 25. I mean May 2025 midterm election. Yan lang yung pagkakataon tayo. Yan lang yung pinaka-chance natin mga Pilipino na makaganti sa mga magnanakaw na politiko. Lalo na sa mga alyansa, team alyansa. So hindi na sila makaulit, no? Tama na. Bagong bagong yan. Basta mga lumang mga apelyido, di ba? Villar, Cayetano. Sino pa? Lapid, no? Revilla. Pabalik-balik na lang, wala namang nagagawang mga mga batas yung mga yan, walang na-implement. O kung meron man na-implement, wala nang kwenta. Hindi napapahinabangan. So, ito yung update dito. Dami pa rin tao, no. Walang kasawa-sawang pumupunta dito mga tao, mga taga Davao, taga Mindanao, para magpakita ng support kay Tatay Digong.